na si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta na po yung mga Santa Claus natin? Santa Claus Ninong at Ninang, naka-recover na po ba sa ubo? Sa medyo yung boses ay napapaos, parang malapit ako mapaos. Nag-repeat ba sa bahay ninyo yung ubo at sipon? Hay, nako. Ingat-ingat po ha. Mga ninong at ninang, wag magkakasakit. Lalong-lalo sa December, wag mawawala, wag a-absent. 64 days na lang, Pasko na. Ang bilis naman, grabe. Excited na ba ang lahat? Meron na ba nabili ng mga regalo dyan sa may DV Soria? Ayan. Alam nyo po si Attorney Cam. Gustong-gusto natin ang Christmas season dahil lahat po ng ating mga kababayan ay happy. Lalo na kapag nakatanggap na po ng 13-month pay at saka bonus. Iba ang 13-month pay, iba ang Christmas bonus. Ang 13-month pay, yan po ay mandatory, mandated po ng ating batas. Pero ang Christmas bonus ay galing sa generosity. Again, kapag 13-month pay, mandatory, ang Christmas bonus, galing yan sa generosity. Magkaiba po yan, ha? October ngayon, nakabayad na po ba sa mga amilyar in advance? Opo, dahil po, 'di ba, marami pong mga local government units ang nagbibigay ng malaking discount, up to 20% discount. Parang parang sale, up to 20% discount kapag nagbayad ngayong buwan ng Oktubre ng amilyar real property tax for the next year. 'Di ba, malaking bagay yung 20%. Meron naman kapag November, 15% discount. Pag December, 10% discount. Ito po encouragement ng ating mga local government unit para magbayad po tayo ng mas maaga dahil makaka-discount po tayo, no? Kaso nga lang, ito may nagtanong kay Attorney Cam, especially sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Shout out sa mga lagi nakikinig po sa Dasmariñas, Cavite dahil grabe daw ang taas po ng kanilang amilyar. Na-shock ako kasi meron akong isang kakilala, grabe ang taas ng amilyar. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kanilang basic pay ay times 2, no? Parang minultiply lang nila, same na same dun sa tinatawag nilang Special Educational Fund. So dumoble yung kanilang dumoble ang kanilang amilyar, no? Yung binabayaran. Actually, hindi lang to this year. Parang 2 years ago pa ito or before pa. So parang times 2, no? Yung basic pay tapos SEF. So pag tinanong, ano po yung SEF? Special Educational Fund, no? At kung hindi ko alam kung ano pa, no? Basta that's SEF. So times 2, parang dumoble. Kaya nung pumunta daw sila, nagbayad noong October, wala daw masyadong tao. I don't know kung mag-aantay na lang sila ng tax amnesty kapag hindi mo na sila magbabayad. May mga ganun ako na nakakausap na antayin na lang namin tax amnesty para hindi mo na namin bayaran. Sobrang mahal eh. Biruin mo, dati mong binabayaran 2,000, magiging 4,000. Yung binabayaran mong 4,000, 8,000. Yung binabayaran mong 5,000, 10,000, di ba?
compare mo sa mga iba pong mga special educational fund ng ibang local government unit, like for example dito sa Bacoor, parehong Cavite ito ha. Sa Bacoor po mura lang ang kanilang special educational fund, hindi siya lalampas ng 1,000. And then sa ganun din po no, meron ding special educational fund din si Quezon City, pero hindi kasing laki ng basic. Ito sa Dasmariñas, Cavite, kung ano yung basic mo, multiply, no? Same yung babayaran mo sa special educational fund. So, times 2. Medyo malaki nga. Akong Kiko, Congressman Kiko, ayan, baka alam mo to. Tanong mo nga kay Mami Jenny mo. Jenny ba? Tama ba? Kay Mami Jenny, bakit ganito? Sobrang mahal ng, kayo ang pinakamahal, isa sa pinakamahal dyan sa May Cavite, yung Amilyar na yan. Ano po? Anyway, ang pag-uusapan po natin, kasi na-topic na natin yung Amilyar na yan, last week, kung doon nagkakamali. So, again, in-encourage natin magbayad po ng Amilyar. Ngayong October pa lang kasi may mga local government units na malaki po ang discount. Ayan, sa Bacoor, nagbayad yung isang kakilala namin dyan. Ang haba ng pila. In fairness, October pa lang, nagbabayad na dyan kasi maliit lang ang babayaran nila. Plus, 20% discount pag October yata. So, maraming napila dyan sa may Bacoor. So, nagbabayad sila ng kanilang Amilyar diligently and wisely. Dahil, laking bagay po ang 20% discount. Pero kung ganun po kamahal, times 2 ang babayaran ninyo. Doon sa dati yung binabayaran, talagang mag-iisip ka. Grabe talaga yung Amilyar dyan, no? Parang kakilala ko, kaibigan ko itong mga to Same bahay, mas malaki pa nga yung bahay sa may Bacoor, mas maliit yung bahay nung kakilala namin sa Dasmariñas, pero grabe talaga yung Amilyar. Anyway, punta tayo ngayon sa topic natin ngayon, may kinalaman po sa small claims cases. No? Naririnig natin, may small claims cases na yan? Ang tanong natin, kailangan ba yung abogado present during the small claims cases? Kailangan ba ng abogado sa small claims cases? Para sa may small claims cases na yan, mabilis ba dyan? Matagal pa rin ba dyan? Kasi pag sinasabi natin na pag nag-file ka sa mga korte, laging tagal, laging taon pa yan, laging ganyan, no? Abot pa yan, apil pa yan, grabe talaga, stress, ganon. Anong pinagkaiba ng small claims cases? Alam niyo, napakaganda nitong small claims cases na ito, no? Ito yung mas pinadali, 'di ba? Mas pinadali na paraan at mas pinabilis. Mas pinabilis para naman madaling magkaayos, madaling matapos ang problema ng mga plaintiff tsaka defendant, no? So, yan po ang pag-uusapan natin pag nakatanggap kayo ng summon, ng ng mga form. Itong mga form na ito, ba't ang dami-daming form? At kailangan po ba ng tulong ng abogado? Sa tanong na, kailangan po ba ng tulong ng abogado sa small claims cases? Ang sagot dyan, pwede pero depende. Pwede pero depende. Okay. Meaning to say, sa small claims cases, ang mga abogado po, yung pag nasa hearing na po, no, kay judge, hindi po uma-attend. So, hindi kami uma-attend sa small claims cases. Kasi pag uma-attend po yung mga abogado sa small claims cases, mas tatagal po. Lalong mas magbabangayan yung mga abogado, ang dami ng alam, no, hindi na magkaintindihan. Minsan yung essence, no, yung na mapabilis lalo yung ating judicial system, pampagulo pa tong mga lawyer na to sa mga small claims cases. Kaya wala pong wala pong lawyer, no, unless otherwise siya yung plaintiff or defendant. Pero kapag halimbawa magre-represent po siya, hindi siya allowed, okay? Ang tanong, paano kung halimbawa preparation ng documents? Pwede bang makahingi ng tulong sa abogado? Of course! Pwede. Kaya nga sagot natin kailangan ba ang tulong ng abogado sa small claims cases? Pwede, pero depende. Pwede siya kapag halimbawa kailangan mo ng tulong, mag-assist kung sa mga forms, tapos mga affidavit, na
gagawin, and then syempre yung mga witnesses, so kailangan po pwede kang makahingi ng tulong sa abogado. Pero kung yung abogado mo mismo ang aattend ng hearing during the small claims cases, bawal po yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag humiring na kami, talagang ang dami ng mga nalalaman, talagang lalong tumatagal at lalong humahaba ang usapan. Tsaka yun So, ang rason po kung bakit may mga small claims cases para mas mapabilis, no? Ang na masolusyonan itong problema ng mga parties. At meron lamang po, no, na threshold, parang treasure to threshold, no, na tinitignan para ikaw po ay ma-qualify po sa small claims cases, no? Kung halimbawa ang kiniklaim mo ay less than 1 million pesos, pasok ka dito. More than 1 million pesos, di ka na pwede. Hindi na siya small, big time na siya. Big time cases. So, hindi siya pasok sa small claims cases. So, 1 million ang threshold. Mas mababa doon, so pwede dyan. Kung halimbawa, nagkautangan kayo, may utang yung kakilala, 100,000. Small claims cases. May utang, o kaya naman, may pumasok kayo sa kontrata, hindi tumupad yung isang party sa kontrata. Ang hinihingi mo, 500,000 pesos. Small claims cases kayo dyan. Tapos, ano pa ba yung mga form na pipirmahan nyo? Mamaya, itatakil natin yan. Okay? So again, ang small claims cases po ay govern yan ng rules po ng small claims na ang nag-promulgate po nito ang ating Korte Suprema, no? Kaya po ito na-promulgate para po, no, yung purpose niya mas-simplify, ibig sabihin simple lang, tsaka mas efficient, no? Mas mabilis yung pagsisettle na may kinalaman sa pera, monetary disputes involving, ito nga yung threshold natin, small claims, basta hindi lalagpas ng 1 million piso. So, mas mabilis siya. Walang lawyer, tapos isang hearing lang, actually after, kasi hingin lang sila ng form So, ito yung form para sa plaintiff, yung form mo para sa defendant. In fact, pag nagpadala po yung korte, ikakabit yung mga form na dapat mong pirmahan para sa kaso na yon, no? So talagang self-serving, bibigay na sa iyo ng korte, o ito yung form mo na kailangang sagutin, no? Kasi ito may nagdemanda sa iyo na nag-involve ng less than 1 million pesos. So yun po yung purpose niya, para mapabilis, no, yung dispute settlement ng magkabilang partido. Okay, again po, usually ang small claims, pera to, no? Civil case po ito, ha? Wala pong small claims na may kinalaman sa criminal, no? Pag criminal po, hindi civil case yan. Pag mga kaso na involving revised penal code provisions, hindi yan civil case. Criminal yan. So, dito tayo sa may civil case, no? Yung purely monetary. Singilan to ng utang, singilan ng bayaran, singilan to ng pera. Okay? At saka dapat hindi to nag-i-involve again ng criminal liability, wala siyang moral damages, wala siyang mga future claims, kung ano lang talaga yung usapan nyo, ba't hindi kayo nagkabayaran, ba't kayo nagkautangan. Yan. So, again po, napakaganda nitong na-promulgate na judicial system natin na small claims cases dahil mabilis, mas simple, at mas maayos, no, yung usapan ng plaintiff tsaka defendant. Again, kasama na si judge. Walang lawyer. Okay, no? So, more likely, short hearing dates lang to. Pag nag-file yung kabilang partido, bibigyan ka lang ng how many days, no? Parang 10 days para mag-reply doon sa kanilang upon receipt of notice dun sa kanilang complaint, and then nakaset na agad. Pagbigay pa lang sa'yo ng complaint, bibigyan ka ng 10 days para mag-reply, mag-answer dun sa complaint, tapos nakakabit na doon, basta may hearing kayo ng ganitong araw. So, more likely after 30 days, pag nakasubmit si complainant, yun na, lalakad na. So, mabilisan lang ito. Itong small claims na to ay agaran to, no?
Short hearing dates lang to. Immediate resolution if possible. Mabilis na desisyon, di ba? At ang kagandahan nito, less formal than regular courts. Kasi pag regular courts, di ba, yun yung mga abogado natin, nandyan na, medyo very formal sila. At pa lang nila, formal na. Pagdating ng procedure, formal pa rin. Eto sa may small claims, formal pa rin, pero less siya, hindi katulad nung sa mga kapag yung mga full-blown civil cases. Kasi nga, walang lawyer. Okay, wait lang, no? Shout out muna tayo. Good evening. Kamusta po kayo sa mga nanonood sa atin? Live po kami sa DZRH News Facebook Live, DZRH News Television Facebook Live, at sa ating YouTube, DZRH TV 4K live stream. Okay? Magandang gabi po. Ricardo Messina and Sandy. Sabi niya, hello sa mga fellow viewers ko, and si Mercy Roger. Magandang gabi, bayan kong Pilipinas, watching from Hill ba to? Yan. At syempre, yung aking TikTok, no? Pwede niyo pong i-follow, ATTYCAM Attorney Cam. Minsan po ay sumasagot tayo sa mga kababayan natin na hihingi po ng legal information, basic legal information po. Pinakamaganda pa rin po kumonsulta sa abogado kapag kayo po ay merong mga kaso, dahil may mga instances po na pagpabago-bago po, no, ang ating mga circumstansya at ang ating mga ebidensyang napapakita, iba-ibang provisions ng batas ang pumapasok po niyan. Roxanne Costa, Miss Roxanne, good evening. Teresita Atienza and si Sir Jerry na laging present. Ang aking ninang na si Ninang Jovelyn Aquilino Salvador Pascua. Ayan, number 1 fan ko dito sa Ninang. Ninang, kamusta na? Magpapasko na. Angelina Paclibar, good evening. Rexon Fernandez ng Quiapo, Nueva Ecija. Romel Livid, mapagpalang midweek na mula sa ating lahat. Ganon din po kila Nanay Connie, si ano po yun sa mga taga Cebu natin na nandyan. Si Ate Nining, fresh from Dubai. Gandang gabi po. Jerry Sumagaysay. Ganon din po kina, wait lang po silipin ko lang po yung isang ating Facebook Live. Nanay Jovita, Papa Will, Tita Erlinda, good evening. At marami pang iba. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala. Ayan, pag-usapan natin kung anong gagawin nyo kung kayo po ay nakatanggap ng small claims cases, o kaya naman kung halimbawa kayo po ay gustong makasingil, no? Doon sa inyong pinautangan. So, ano ang next step ninyo? Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik po tayo, dyan lamang po kayo. Oras po natin 5 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Po natin, 1 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi, tanggap muna tayo ng report mula sa ating kasamahan si RH27 Noche Cacas. Sitwasyon sa nasusunog na isang residential area sa may sitio sa East, Barangay Katmuan sa Malabon, kasalukuyang nakataas pa rin po sa Task Force Alpha. Ang buong detalye, Noche? Yes, Attorney Cam, lalo pang lumawak itong apoy. At yung kanina na nasa mga kabahayan na nandito sa bungad ng Governor Pascual sa sitio sa East Barangay Katmuan dito sa Malabon City, tinututok na rin ng apoy kung kanina at gitna lang yung apoy, pero dahil sa direksyon ng hangin, damay na rin itong nasa harapan paunti-unti. Kaya kanina yung ilang residente na kampante na hindi madamay yung kanilang bahay, pero this time naghatak na sila ng kagamitan dahil lalo pang lumakas yung apoy nakataas sa Task Force Alpha. Ang nagiging problema ngayon dito, Attorney Cam, yung mga responding fire truck na nandito sa unang dumating kanina sa Governor Pascual, wala na rin tubig. Habang yung mga nasalikuran ng mga fire truck, pati yung mga fire volunteers group, ay wala na, ubusan na rin sila ng tubig, kaya pahirapan ang supply ng tubig para magbuga ng tubig dito sa nasusunog na bahay. Bakit ka umiiyak, ate? Bakit umiiyak? Ha? Ano?
kaibigan po namin at Sino ang nandun? Si Renlyn po, yung kaibigan namin. Kaibigan nyo? Nakalabas ba siya? Hindi. Pumasok po sa loob. Pumasok tapos hindi nakalabas? Hindi po. Ano oras ba siya pumasok? Kanina pa ba? Ay, naku po. Oo. Eh, ano sabi sa inyo kanina? Bakit siya pumasok? Eh, malakas Mama niyo niya ako. po. Ha? Andun po si tita. Yung bahay niya po eh. Nasunog na yung bahay nila tapos pumasok siya din uli. Para Mama niya po kasi nandun sa bahay. Oo. So, hindi na po siya lumabas. Hindi na nakalabas? Kanina niyo pa hinahanap? Anong pangalan niya? Si Renlyn po. Renlyn. Renlyn. Okay. Senior high school student po kayo? Ano? Grade 9. Ako, grade 9 na. Classmate mo? Classmate? Ano? Oo, Noche. Lang. Mm-mm. Okay. So, grade 9 din siya. Si Renlyn, okay. Kaya kanina ko pa napapansin na Attorney Cam. Oo. Itong grade 9. May mga respondent naman ng mga ano dyan, di ba, Noche? Oo, yung kanyang kaibigan pumasok sa loob dahil nandun daw yung nanay, sumunod. Ngayon, hindi na nakabalik. Nandito sila naghihintay. Kanina pa kayo naghihintay dito. Kanina pa. Nako. So, may mga nawawala din, Attorney Cam, dahil malawak na halos sa buong paligid itong sitio sa isa ng Barangay Katmon ay tinutupok na ng malakas na apoy. Yung kanina... Oo, Noche, i-report mo rin yan. Noche, i-report mo rin yan sa ano ha, sa mga bombero natin dyan, Noche, yung report ng ating ano dyan ha. Mula dito sa nasusunog na mga bahay. Hindi na matansya dahil sa tingin ko, Attorney Cam, hindi ko pa napaikutan na lahat. Pero yung nakikita ko dito sa may yung tanaw-tanaw ko lang, napakaraming bahay na yung nasunog. At yung iba sa kabilang split naman, sa kabilang likuran. At yung Malabon na LGU ngayon, nagtatayo na sila ng modular tent. Lalo na dito sa may basketball field, malapit sa Malabon Police Station. Dahil yung iba, dapat masecure din sila, maalis sila dito sa may Governor Pascual. Dahil lalong nagkakadagdag problema yung mga tao na nandito sa may Governor Pascual. Kaya yung iba pinapapunta din sa mga evacuation center kung saan nandoon na nagtatayo na ng modular tent dito sa ating mga kababayan na nasunugan. Sa ngayon, hindi pa ma-assess dahil patuloy pa ang assessment ng lakod. Tanaw ko yung harapan, yung bahay dito, Attorney Cam, sa may harapan. Possible, nadamay na rin yung nasusunog na rin itong high tension wire ng Meralco, nasusunog na rin. Tapos, yung kabilang bahay, pinangambahan pa yung kabilang slide nitong Governor Pascual, pinangambahan na madamay dahil may mga tumatawid na mga baga, tumatawid yung baga, Attorney Cam. Okay, Noche. Dito sa mga, yes, Attorney Cam. Noche, importante ma-report mo na agad yung nawawala na kaibigan nung kaninang na-interview mo. Kasi, importante ang buhay kaysa property, Dalawa na silang umiiyak, Sige, balikan kita, Noche. Importante ma-report mo muna yan, ha? Magbibigay pa tayo ng update kung ganitong malaking sunog na sumiklab ngayon dito sa sitio sa Barangay Katmon sa Malabon, kung saan nakataas Port Alpha. Balik sa'yo muna Atty. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. O kung nakikinig man ng si Renlyn, no? Yung kaibigan na interview ni Noche Kakas, no? Ayan, ito'y bumalik daw dahil nandun ang kanyang kamag-anak, no? Tutukan, Noche, at sabihin mo dun sa ating mga rescuer dyan, no? So, nakakalungkot, no? Kaliwat kanan ng mga sunog ngayon. Kaya ingat-ingat po, no, sa mga kababayan natin, especially kung ang mga bahay po ay gawa sa mga light materials, yung mga tignan po yung ating mga kagamitan, para maiwasan itong mga ganitong pangyayari. Maraming salamat, Noche Kakas. Babalikan ka namin sa pagpapatuloy po ng ating topic na may kinalaman po sa small claims cases para po sa DZRH Usapang Legal. So, eto na, no, kung halimbawa po ikaw ay isang magrereklamo, ikaw yung tinatawag natin na plaintiff, no? Hindi mo kailangan ng abogado kung halimbawang kasi mag-aano ka lang dito, mag-fill
mag-fill up ka ng form. Ang pinaka-importante kasi dito na isang ginagawa lang na abogado po yung affidavit ko. Pero kung kaya mo naman gawin yung affidavit, wala naman pong problema, no? So unang-una, Form 1 SCC, Small Claims Cases. Para sa plaintiff po yan. Kapag defendant ka naman, Form 3 SCC, kung hindi ka nagkakamali, no? So ano bang meron doon sa Form 1 SCC? Dito muna tayo sa mga plaintiff, sa mga gustong magreklamo. Ayan. So unang-una, tatanungin, ano ba yung cause of action nyo? Bakit ka magsasampa ng kaso? So pwedeng kontrata, oral o written, no? Halimbawa, nagpautang ka, wala man lang kayong kasulatan. Pero meron pa rin kayong kontrata, yun nga lang oral. So, pwede pa rin pong maka-claim. Ano po? Check mo lang doon, pipindutin mo, lalagyan mo ng dot o kaya check mo. Kung oral or written, baka naman yan na i-check eh. Merong inisyong check sa'yo, tapos hindi nabayaran. No? So, or pwedeng tumalbog. No? Pwede kasing civil cases and criminal cases yan. Civil cases, kapag gusto mong bawiin yung money, kung gusto mo siyang makulong dahil nag-violate siya ng bouncing check law, no? So, pwede yun, BP22, criminal yun. So, pwedeng magkaiba, no? So, kung halimbawa, cheque, hindi niya in-honor, biglang tumalbog, less than 1 million pesos, small claims cases. Pwede rin kung ang cause of action niya, promissory note. Ito na yung tinatawag natin yung mga utang-utang. Ako, si ganyan, ay nangangako na magbabayad ng ganyan, na may interest, kasi ako'y nakautang ng halagang ganito. So, kung pasok sa threshold natin, small claims cases. So, tinitingnan din kung halimbawa, kung magkapit-bahay ba to, nagkaroon ba ng agreement sa barangay, tapos hindi na naman nasunod, o kaya naman po ay hindi nagkasundo sa barangay, so nakakuha ng certificate to file action, yung mga ganun po, no? At kung halimbawa hindi naman po required sa barangay, kung ang kalaban nyo ay korporasyon, so pwedeng diretso na sa korte, no? For the small claims cases. So, lalagay yun doon, no? Plaintiff, o anong pangalan nung naghahabla? Sulat-sulat lang dun eh. Tapos, anong kasarian? Ang edad? Anong status? Ayan. Tapos, check mo kung yung plaintiff ay individual ba yan? O korporasyon ba yan? Partnership ba yan? Cooperative ba yan? Sole proprietorship ba yan? Kapag DTI, no? At ano ba yung type ng business niyan? Banking ba yan? Lending ba yan? O iba pa? So, usually sa mga lending companies din ito, no? Small claims cases, sila ang medyo laging nandito hihingi ng tulong para mabayaran sila. Okay. Home address, o susulat din po, of course, yung address ng plaintiff, zip code, email address, contact number. So, importante yan. Alam nyo itong Form 1 SCC, parang kung nagkakamali, 6 pages to na kailangan niyang sulatan lang naman. Mabilis lang naman to. At saka madali lang. Kasi, ano na lang blanco-blanco lang to Talagang, anuhin mo lang siya. Sulatan mo lang siya. Okay, tapos ilalagay mo. Sino ba yung naghahabla, sinong representative kung meron man? And then saan ba yung place of work, yung kanilang address? Ayan. And then halimbawa sabi ni Teresita, pwede po ba sa small claim cases ang unpaid rentals? Pwede po, no? Kontrata to So kung hindi siya nakabayad, less than 1 million, pwede po 'yan, no? So, halimbawa po, lalagay nyo naman po yung defendant. Ano ba, korporasyon ba ito? Individual ba ito? Ano yung business neto? So, pwede rin ano ba yung address neto? Ayan. Tapos, ang mga next dyan, eto na, ang kagandahan. Kasi may copy po ako dito ng small claims cases Yung mga form nila. Ayan, para sa ating topic for today. Ilalagay mo na, no? Tapos sa si defendant. Eto na. Ano ang claim ng plaintiff? Yan. Si defendant ba ay may utang sa kanya at magkano ang utang? Yan. Diba? Napakasimple lang po nito And then, bakit nagkaroon ng utang ang defendant sa'yo? O, ikukwento mo. So, si defendant po ay nangutang sa akin sa pamamagitan ng aming promissory note. Nangako siya na magbabayad siya, pero hindi niya binayaran ang kanyang pagkakautang. Okay.
kailan ito nangyari? So, when did this happen? So, ilalagay mo lang dyan. How did you compute? O, paano mo na-compute yung pagkakautang niya? So, sasabihin mo, kunyari, kami po ay may usapan, 1 year babayaran ng utang, nakabayad lang siya January to March, April to December, hindi niya nabayaran. Kaya ito po ang total ng pagkakautang. Yan. So, di ba napakasimple lang? Demand for payment. Ikaw ba ay naghingi ng demand, nagpadala ng demand for payment? Dinemand mo ba na bayaran ka? Kasi pinaka-importante po ito sa small claims cases. Tandaan po ninyo ha. When we talk about collection of sum of money, utang, di ba? Kailangan po merong demand letter. Kasi walang delay pag walang demand. So, importante po na nagpapadala kayo ng sulat na dinidemand mo na bayaran ka. Within a certain period of time, within 15 days, 30 days, bahala ka. At kung hindi niya mabibayaran ng pagkakautang, ayon sa inyong kontrata o kanyang obligasyon sa iyo, ikaw ay pupunta na sa korte para humingi ng tulong, no? Mag-seek ng of course, yung ng tulong sa korte, and then seek ka na pwede ka rin seek ng legal advice, pero bawal nga lang yung lawyer dun sa may mismong hearing. So, yun po, demand letter ang pinaka-importante. Kaya, nakalagay po sa form, ikaw ba ay nanghingi or nagbigay ng demand for payment? Yan. Kung nagbigay ka, papaano mo ito binigay? So, pwedeng through personal, pumunta ka doon, pinapirma mo siya, ito yung demand for payment, magbayad ka, ay mo magbayad. Or, pinadala mo via courier, no? Yung halimbawa, LBC, JRS, at marami pang iba. No? So, meron kang resibo na pinadala mo ito. At tatanungin sa'yo, how did you ask the defendant? No? Paano mo siya siningil? By in person ba? In writing? By phone? Yan. O kaya, ano pa bang iba? Paano mo siya masisingil? Pinaringgan mo ba sa Facebook? Charot. And, kailan mo ito ginawa? So, yun. Proof of claim. Ano ba ang pruweba mo na may pagkakautang siya sa'yo? So, sasabihin mo sa kanya, meron akong signed contract. O kaya, meron akong promissory note. Meron kaming usapan. Meron kaming kontrata. Meron akong bank deposit, no? Binigay sa kanya na proof ng pagkakautang. Meron akong mga resibo. Di ba? At meron siyang cheque na binigay sa akin na hindi niya nabayaran, at saka yung affidavit of witness para masuportahan. Meron akong isang witness dito na siya po ang magpapatunay na nangutang po siya sa akin at hindi niya po ito binayaran. Okay? O, lalagay sa'yo. O, na-attach mo ba dito sa form na to yung mga pruweba mo? Kasi importante po yung mga tinatawag natin na mga annexes, no? Pruweba na nagpapakita na, itong taong ito talaga ay may pagkakautang. O, kung wala ka mang oral man kayo, at least meron kang witness na nagpapatunay na ito po talaga ay nangutang. Okay? So, tatanungin ka rin kung ilang beses ka na nag-file ng small claims cases, at ano ba ang prayer mo? Ano ba ang gusto mo? Na humingi o mabawi yung pagkakautang sa'yo in the amount of magkano yun. So, yan. Yan ang mga kailangan dyan. And then, meron po dyan attachment verification. And then, meron din pong attachment dyan ng of course, kasama na yung certificate of forum shopping, no? Na bawal kang kung saan-saan ka nagpa-file na para maging favorable sa'yo, ayaw natin ng forum shopping. And then, meron din po dyan na kailangan na i-attach ka yung affidavit mo, ikaw plaintiff, and then yung affidavit ng witness mo. Ano pa ba ang kailangan dyan? Yung mga annexes mo, importante. At meron ka ring form na fill upan, kunyari, Form 7SCC, kung halimbawa ay ikaw po ay representative ng corporation o kaya authorized representative ka po ng plaintiff. Yan. Mamaya, ano naman ang gagawin ng defendant kapag nakatanggap? So, sa pagbabalik po natin, kasama pa rin muli ako po si Attorney Cam. Diyan lamang po kayo, huwag kayong aalis. Teka lang, shoutout muna Ricardo Messina. Good evening po, Sandy.
usapang utang, usapang small claims cases. Ricardo, and Teresita Atienza, magandang gabi rin po. Shout out na rin po, teka, ihabol natin, pahabol bati. Hindi pahabol sulat ha, pahabol bati. Magandang gabi po kina Henry Dalohan. Nanonood po dyan sa may Zambales, Jericho Ferrer. Ano to si Jericho DJ Rick Cajera pa lang ako, follower ko na to si Jericho Ferrer dyan sa Love Radio and Yes FM Aldos Villamater, good evening. Ivy Gutierrez ng Pangasinan. Florence Regalo, magandang gabi po dyan po sa may Laguna. Miggy Falar Villa, tama po ba? Good evening. And ganun din po, Belen Rivera, magandang gabi po. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, 17 minuto makalipas ang 7:00 po ng gabi. This RH. DZRH, usapang legal, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam Rigor Ledesma, magandang gabi po. Edita Molieno, magandang gabi from South Cotabato. And ganun din po kay 555, maayong gabi po sa tanan diha sa Cotabato. And naimbang rabi ikada kayo amin dyan po sa may Ilocos Norte. Ayan, pag-usapan naman po natin kapag kayo po ang defendant naman po sa small claims cases. So, yung mga plaintiff, okay na, nakapag-file na sila ng form nila, and then may mga affidavit ng plaintiff, affidavit ng witness, and meron na din pong mga attachment, annexes, So, syempre, magkakaroon na po ng summons, o yung tinatawag natin na patawag. Yan, may patawag na, o diba? So, yung defendant, tatawagin na po siya. At nakalagay po doon na merong i-inform siya na merong nag-file sa'yo ng case. Nakatouch pa doon yung mga form na pinirmahan ng plaintiff, yung kanyang mga affidavit, kasama yung affidavit of witness, kasama ng mga annexes, at binibigyan siya ng 10 araw para upon receipt of notice, na siya ay sumagot. At nakakatuwa, naka-attach pa doon, self-service, ibibigay din po yung form 3 SCC, na para sa defendant naman, na kanya naman pupunan din po, susulatan niya, o kaya naman pag social ka, pwede naman naka-PDF type mo, tas i-print mo, pwede rin naman, walang problema. Or pwede masulatan mo lang para malaman naman ni judge, kung ano naman ang depensa mo. Ayan, may mga ganun po So sasabihin nyo, ay may pagkakautang sa akin yan ng ganito, January to March lang nagbayad, April to December din na nagbayad. Ang claim naman ni defendant, ay nagbayad ako, eto po may annexes ka, hindi lang January to March, January to April. Hindi ko na nabayaran yung May to December, pero April bayad ako. So pwede gano'n, basta meron ka ring mga form na pipirmahan, meron ka ring verification and certificate ng of course yung forum shopping, and then sabi nila mahal pala po kasi kailangan notarized to. Yes, so kailangan ipapanotaryo po itong mga form na ito, especially yung verification and certification, tapos yung affidavit, ayan, pati yung affidavit of witness, so papanotaryo mo yan. So medyo sabi nila kapag marami kang, tapos yung corporate secretary certificate, kung halimbawa ay korporasyon ito, o kaya, at ganun din po yung form, tama ba ako, 7 SCC, yung pag special power of attorney, kung halimbawa hindi makaka-attend, yung defendant, so meron siyang authorized representative, so pwede po yan. So sabi na, ay, ang dami naman. Pero at least ito, ang kagandahan dito, usually po, pag nagpatawag na ng hearing, in fact, pagdating sa notice, naka-attach na rin po doon, nakalagay na yung notice of hearing, abiso sa pagdinig. So, nakalagay na yung date, kung kailan, kung saan kayo pupunta, at anong room, anong floor, Hall of Justice Building, at sino, sino yung pumirma doon sa may officer in charge ng patawag tsaka nung notice of hearing. So, yan po, importante na nandyan po yan. So, ano nang gagawin? Kumpletuhin nyo rin po.
Una, meron po kayong, meron dyang email na ibibigay sa inyo kung saan isasend nyo po yung mga scan copy kasi ngayon, digital na po, no? So, pasa ka ng scan copy and then pasa ka din ng hard copy, no? Para mas better. Pagkatapos po niyan, so naayos na ninyo, hintayin nyo na po yung hearing. So again, huwag kayong magdadala ng abogado sa hearing. wala pong abogado doon para mas mapabilis, no? Para si judge makapag-decide ng mas mabilis. O pag nakapag-decide si judge, whether or not i-dismiss yung kaso, partially i-grant yung kaso, o kaya naman talaga 100%, no? In favor of the plaintiff, so, mabilis na, no? At wala nang appeal nun. Immediate and executory na yon. So, yun ang kagandahan po sa mga small claims cases. Hindi na po nadidiklag, no? Hindi na po naiipit. Ang tanong, Attorney Cam, pwede ba kaming mag-settle before the hearing? Of course, pwede. Wala namang problema kung alimbawa, admitted ka naman, di ka talaga nakabayad, kinapos ka lang, biglang nagkaroon ka ng pera. Kung babayaran mo siya, okay, walang problema. And then, paano kung halimbawa, ang counterclaim natin, 1.2 million. Ganun, no? Pero pag ganun po, basta ang, natin is 1 million lang. Yung in excess, ma-deem as waive po yan. So, importante po na tayo sumasagot sa mga ganitong mga mapatawag, mga summons, no? Especially small claims cases, huwag kayong kakabahan. Kung halimbawa, meron naman pong dahilan kung bakit hindi kayo nakapagbigay o kaya naman mali yung claim ng plaintiff, dun po yan magtatalo sa mga annexes ninyo, sa mga pruweba, ebidensya na ibibigay nyo, ipapakita ninyo na ito po yung nangyari talaga, no? So, isa ito sa napakabilis, no, na sistema, judicial system natin para sa mga lang po yung mga small claims cases, yung mga pera po, no, na pinag-uusapan natin. Collection of sum of money, laging ganyan nakalagay. Civil case number 4, collection of sum of money. Pag medyo tumaas na ng more than 1 million, hindi na small claims cases yan. Medyo, na yan? Talagang civil case with mga lawyers na yan. Si Sandy, magandang gabi po, nakikinig lang. Busy ang kamay ko at isip, nagbibilang. Nagbibilang ka ng utang, Sandy? Ano ba yan? Magandang gabi sa'yo, Noel Dorosan, sabi niya. And, syempre magandang gabi rin po. Tuloy-tuloy po ang pakikinig po ninyo sa DZRH, Usapang Legal every Mondays, Wednesdays, and Fridays with Attorney Cam po. Yours truly. Every Tuesday and Thursday naman po, Attorney Rina Seco. And every Mondays to Fridays po, no, meron po tayong DZRH, Usapang Pangkalusugan, Lunas at Lunas Extension. Yun po ang susunod sa atin. Salamat po sa mga nakinig. Sana po meron po kayo natutunan. Mas maigi po mag-settle kayo na kayong dalawa lang, no? Kung kaya naman i-settle, madadaan sa mabuting usapan, mas better. Ano po? Huwag niyo lang antayin na kayo po ay masomon pa, mapatawag pa ni Judge. Ano po? Teresita Atienza, thank you, Attorney Cam. Dami ko po ulit natutunan. Bye! Thank you so much! Muli po para sa DZRH, nakasama po ninyo ako po si Attorney Cam. Sa aking technical naman po sino ba? Jeric Barreto. Ano mo si Barreto sister? Charot. Baka lang niya, malaking kamag-anak. Laging tumutok, oras po natin, 1 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye! Ang oras na yan ay hatid